Sabi na hindi talaga dapat pagkatiwalaan mga tol, yung mga sinasabi ng China kapag nagkakaroon tayo ng pag-uusap, 'di ba? 'Di ba nitong nakaraan nag-usap daw ang Pilipinas at China na pahuhupain ng tensyon dito sa West Philippine Sea. O dito sa report na 'to mga kapatid, no? Bagong-bago lamang 'tong ano na 'to, itong balitang 'to mula sa GMA. Eto, monster ship ng China Coast Guard binuntutan ang BRP Teresa Magbanwa sa loob ng EEZ ng Pilipinas o Exclusive Economic Zone natin mga tol. Ayon dito sa report, malinaw na pananakot, malinaw na pananakot ang intensyon ng China sa paglalagi ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa isang maritime expert, ang Philippine Coast Guard nanindigang di magpapatinag kahit abot tanaw lang ang barko ng China sa Teresa o sa BRP Teresa Magbanwa mga tol. Etong BRP Teresa Magbanwa, yan yung idineploy nila doon sa may malapit sa Escoda o sa Binasol. 'Di ba? Kasi nga binabantayan nila doon yung ginagawang reclamation ng China. So ang ginagawa nitong China mga tol, pinapadala nila yung pinakamalaking Coast Guard ship nila mga tol sa buong mundo. Dahil nga ang layunin nila ay takutin, 'di ba? Asan ng ano diyan? Asan ng kapayapaan kung gano'n ang intensyon nila mga tol, 'di ba? Well, anyway, panoorin natin 'to. Bigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Pero bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin 'to mga tol. Malinaw na pananakot ang intensyon ng China sa paglalag ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon sa isang maritime expert. Ang Philippine Coast Guard nanindigang hindi magpapatinag kahit abot tanaw lang ang barko ng China sa BRP Teresa Magbanwa. Nakatutok si JP Soriano. Yung pagpapadala nila mga tol ng ganon kalaking barko, ang mensaheng hatid niyan, ito para sa akin lang, di ako maritime expert, pero para sa akin lang, kapag ang isang bansa pinapadalhan ka ng ganong klaseng barko, parang sinasabi niya, ganito kami kalakas. Mensahe yun mga tol Mensahe yun na sa Coast Guard pa lamang, di na kayo aabot sa laki, ano pa kaya ako sa buong puwersa ng China mga tol. Diba? Tuloy natin to. Walang tigil pa rin sa pagbuntot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang CCGV 5901 na tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa Escoda o Sabina Shoal na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ayon sa PCG, nasa 800 yards lang o 750 meters ang distansya ng monster ship sa barko. Grabe no? Napakalapit mga tol, no? Ng Pilipinas ngayong araw. Abot tanaw lang ito kung tutuusin. Ganyan kalayo ang Dolomite Beach sa Maynila kung lalakarin mula sa kilometer 0 marker sa Luneta. Ganun lang kalayo mga tol, no? Nagbigay lang ng ano to para matansya nyo kung gaano kalapit at gaano kalayo. Ayan no, ganyan lang Kitang-kita pa sa larawan kung paano nag-deploy ng maliit na bangka ang monster ship ng China at lumapit sa BRP Teresa Magbanwa. Aba. China Coast Guard 5901 within the vicinity waters of Sabina Shoal. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRB 9701. You are within the Philippine Exclusive Economic Zone. What is the intention of your small boat? Over. Ilang linggo nang na-monitor ang monster ship na dumaan sa EEZ at mga bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa PCG, malinaw itong indikasyon ng pananakot ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa. Matindi, di ba? Talagang hindi mo malaman sa kanila kung ano gusto nilang mangyari kasi kakatapos lang, di ba? Sabi nagkasundo daw dito sa BCM. Diba, nagkaayos at nagkasundo na pahuhupain ng tensyon, diba, dito sa Ayungin mga tolo. Eto na naman ang Coast Guard nila. Kaya nga paulit-ulit nating sinasabi, nagsasayang lang ang panahon ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa kanila. Do alam naman natin, sige, pakita natin, nakikipag-usap talaga tayo, open tayo for dialogue. Ang problema mga tol,
Bukod sa binabaliktad na nga nila tayo na sinasabing tayo nagpo-provoke sa kanila, sila ang open for dialogue, pero yung mga kilos nila napakalayo doon sa mga sinasabi nila. Na nagbabantay sa Escoda Shoal. With the clear guidance of our President and the intention of the Commandant of the Philippine Coast Guard to maintain our presence in Escoda Shoal, we're not going to pull out and we're not going to be intimidated. Good. Wala pang natatanggap Very na good. opisyal na report ang Department of Foreign Affairs kaugnay sa pagdaan ng Chinese monster ship sa EEZ ng Pilipinas. Ayon sa maritime law expert si Dr. J. Batong Bakal, walang illegal sa mga galaw ng Chinese monster ship. Maaari raw itong magsagawa ng freedom of navigation sa high seas at sa EEZ ng isang bansa gaya ng Pilipinas. Pero malinaw raw na layunin ng China na takutin ang Pilipinas. Makabagong gunboat diplomacy raw ito o banta ng pananakot ang malaking bansa sa maliit na bansa. Ito kasi yun mga tol, tama naman yung sinasabi rito ni Dr. J. Batumbakal. Sa high seas o sa EEZ ng isang bansa, pwede naman talagang dumaan ng kahit na anong barko dyan. Diba? Pwede naman dahil nga meron tinatawag na freedom of navigation. Ang problema mga tol, hindi ito yung tipong basta-basta barko lang, Coast Guard to. Which is dapat sa coastal lang nila yan, sa coast lang nila yan, doon lang sa karagatan nila. Anong ginagawa niyan sa ibang tawag dito lugar o sa ibang EEZ? Doon lang sila dapat sa EEZ nila, di ba? Yung problema nga lang kasi inaangkin nila yung karagatan natin . Kung ang dadaan diyan mga tol, katulad halimbawa ng mga research vessels, mga ganon. O kaya yung mga katulad ng mga cargo ship, pwede yun, di ba? Pero etong nakikita natin dito, which is hindi naman na bago, Coast Guard mga tol. Dahil nga indikasyon pa rin to na hindi binibitawan ng China yung kanilang claim dito sa Sabina at sa Escoda Shoal mga tol. At pinapadala nila tong monster ship para ma-intimidate yung Pilipinas mga tol. Kasi yun nga naman talaga yung purpose nila kung bakit sila nagpalaki ng Navy nila . Which is pinakamalaki nga sa buong mundo, di ba? Yun ang purpose nila. Para kung ano man yung mga teritoryong maibigan nila at gusto nilang angkinin, di ba? Magpapadala lang sila ng napakaraming barko. Makita lang nung bansang yun, teka, napakarami nitong barkong to, kakayanin ba natin makipaggera dito? Di ba? Suko na lang agad sa kanila kung matatakot yung presidente o kung matatakot yung bansa o di makakamkam nila ng mambabraso sila . Yun ang nila, yun ang taktika nila , mambabraso sila . Di ba? Asyong ang datingan . Maaaring paraan daw ito ng China para piliting makipag-usap at umayon sa kanila ang Pilipinas. Di ba? Yun ang paraan nila mga tol. Pag na-intimidate ka at natakot ka doon sa mga pinapadala nilang mga higanting barko mga tol, nanaisin mo pa bang makipaglaban sa kanila? Hindi na. Makikipag-usap ka na lang sa kanila at kung ano gustuhin nila, sunod ka na lang. Kasi kung hindi, tatakotin ka nila, gerahin ka namin. O di ba? Ganyan yung mga taktika ng mga yan. Nataon din ito sa nakatakdang 2+2 ministerial meetings sa Lunes ng mga foreign at defense ministers ng Pilipinas at Japan. Inaasahan dito ang posibleng kasunduan ng Pilipinas at Japan para sa Reciprocal Access Agreement o RAA na bersyon nila ng Visiting Forces Agreement o VFA ng Pilipinas at Amerika. At dahil mautak naman ang ating presidente mga tol, bakit tayo makikipagtapatan sa China ng one-on-one? Aba magtawag tayo ng mga kakampi. Diba? Hindi para hindi para hatakin sila papunta sa gera kasi wala pa ring mananalo doon mga tol. Kumbaga parang lang ba? Kumbaga parang pangharang lang ba? Kasi syempre magdadalawang isip din yung China . Teka, papasok ba tayo sa gera? Gigerahin ba natin ang Pilipinas? Dami nilang kakampi. Malaki rin ang magiging damage nito sa atin. Diba? Ulitin natin mga tol, hindi sila interesado sa laban na alam nilang malaki rin ang malulugi sa kanila. Ang gusto nila mga tol, panalo lang 100%. Yun lang ang gusto nila. Hindi sila willing isugal yung ekonomiyang binuo nila ng mahabang panahon. Ito nakatuon sa China pero muling giniit ng Japan na tinututulan nila ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea.
Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Japanese Embassy. Pero nauna nang sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nagkasundo ang Pilipinas at China na itutuloy ang mapayapang pag-uusap para magkasundo at maiwasan na ang gulo sa Ayungin Shoal at sa West Philippine Sea. Okay na, nagkasundo na ang China at Pilipinas pero tignan nyo naman ang mga ikinikilos ng kanilang mga barko. Diba? Magde-deploy ng mga maliliit na boat tapos palalapitin nila sa sa mga barko natin. Anong gusto nilang mangyari? Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok. Talagang sila nag-iisip sila ng paraan kung paano mapipiko ng Pilipino at magkamali ng galaw. Kaya buti na lang itong mga Coast Guard natin, AFP, Navy natin, talagang aral sila train sila kung ano yung mga nararapat nilang gawin at huwag silang kakagat doon sa pain na ginagawa ng China. Kasi once magkamali sila ng galaw, magkakaroon ng dahilan ng China para kumilos ng hindi naaayon sa atin, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.